May isang bahay sa Amerika na hanggang ngayon wala pa rin makapagpaliwanag na maayos. Isang bahay na may hagdang paakyat sa kisame. May mga pintong nagbubukas pero wala namang kwarto sa kabila. May mga bintanang nakaharap pero sa kabila ito ng isa pang pader. May mga pasilyong bigla na lamang nagtatapos. At sa looban nito, mahigit isang siglo nang may mga taong nagsasabing may naririnig silang mga yabag kahit wala namang ibang tao. Pero ang mas nakapagtataka, hindi ang mismong bahay, kundi ang babaeng nagpagawa nito. Dahil sa loob ng 40 taon, hindi siya tumigil. Araw, gabi, taon, dekada. Parang may isang bagay na lagi siyang hinahabol. O marahil, may isang bagay na pilit niyang tinatakasan. At nang mamatay siya, bigla ring tumigil ang lahat ng construction. Parang may isang kwento na siya lang ang nakakaalam kung paano ito tatapusin. Ngunit hindi niya kailanman ito ikinwento. Kaya hanggang ngayon, ang tanong ng marami ay hindi lang haunted ba ang Winchester Mystery House. Ang tunay na tanong ay, ano ba talaga ang dahilan kung bakit itinayo ang isang bahay na ganito na para bang ayaw itong matapos? Kung handa na kayo, samahan niyo akong silipin ang mga kwentong nakatago sa dilim, sa kasaysayan, sa misteryo. Ito ang Hiwaga at Esoterika. Kapag naririnig natin ang apelidong Winchester, malamang isang bagay agad ang pumapasok sa isipan natin. It's either baril or yung Winchester Brothers sa Supernatural na TV show. Sa loob ng maraming taon, ang Winchester Repeating Rifle ang isa sa pinakasikat na firearm sa Amerika. Tinawag pa ito ng ilan bilang the gun that won the West. Isang invention na nagdala ng napakalaking kayamanan sa pamilyang Winchester. Pero gaya ng maraming kwento sa kasaysayan, hindi lahat ng kayamanan ay may kasamang kapayapaan. At dito natin makikilala ang babaeng magiging sentro ng misteryong ito. Ang pangalan niya ay Sarah Lockwood Pardee Winchester. Bago siya naging alamat, isa muna siyang babaeng hinahangaan ng maraming tao. Ipinanganak siya noong 1839, educated, mahusay tumugtog ng piano, nakakapagsalita ng iba't ibang wika, mahilig sa sining, at kilala bilang isang refined woman sa New Haven, Connecticut. Noong 1862, pinakasalan siya ni William Worth Winchester, ang anak ng nagtatag ng Winchester Repeating Arms Company. Sa paningin ng marami, parang perpekto na ang buhay nila. May pangalan, may kayamanan, may respeto. At isang kinabukasang tila wala nang hihigit pa. Kung tititigan mo sila sa isang lumang litrato, wala kang iisiping kakaiba. Isa lamang silang mayamang mag-asawang Amerikano. Pero minsan, ang pinakatahimik na larawan ang siyang nagtatago ng pinakamasakit na kwento. At dito, nagsisimulang mabasag ang buhay ni Sarah. Pero teka, may isang pangyayari muna na bihirang pag-usapan. At maaaring ito ang unang bitak sa kwento na hahantong sa pinakasikat na bahay sa Amerika. Noong 1866, isinilang ni Sarah ang kanyang unang anak, isang batang babae, at ang pangalan niya, Annie. At gaya ng kahit sinong first-time parent, punong-puno ng pangarap sina Sarah at William. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, nagkaroon ng matinding karamdaman ang sanggol. Tinawag itong marasmus, isang kondisyon kung saan hindi kayang sumipsip ng sapat na nutrisyon ang katawan ng isang sanggol. At bago pa man umabot ng 1 buwan ang bata, pumanaw siya. 1 buwan, iyon lang ang itinagal ng kanilang anak. Isipin mo yun, sa loob ng isang bahay, naroon pa rin ang duyan ng bata, naroon pa rin ang mga laruan, naroon pa rin ang mga pangarap. Pero wala na ang batang para sana sa lahat ng iyon. Walang malaking eskandalo, walang headline, walang nakapansin. Pero para kay Sarah, maaaring dito nagsimula ang katahimikang hindi na muling nawala sa kanyang buhay. At kung iisipin, maaaring hindi ang Winchester Mystery House
ang una niyang itinayo. Maaaring ang una niyang itinayo ay isang napakataas na pader sa paligid ng kanyang puso. Pero kung iniisip ninyong iyon na ang pinakamalaking trahedyang pinagdaanan niya, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Dahil makalipas ang ilang taon, may isa pang pagkawala na tuluyan ng magbabago, hindi lamang sa buhay ni Sarah Winchester, kundi sa kasaysayan ng isa sa pinakakilalang bahay sa buong mundo. Kung may isang bagay na paulit-ulit nating nakikita sa kasaysayan, ito ay ang katotohanang hindi lahat ng trahedya ay sabay-sabay dumarating. Minsan, paisa-isa ka nitong binabasag. At kapag sa tingin mo ay wala nang natitirang mas sasakit pa, doon pa lamang darating ang pinakamabigat na insidente. Pagkaraan ng pagkamatay ng kanilang anak na si Annie, nagpatuloy ang buhay ni Sarah at William. Sa panlabas, tila bumalik sa normal ang lahat. Patuloy ang negosyo, patuloy ang pagyaman ng pamilya Winchester. At habang dumarami ang mga rifles na ginagawa sa kanilang kumpanya, lalo ring lumalaki ang kanilang pangalan sa buong Amerika. Ngunit ang mga sugat na hindi nakikita, madalas silang mas matagal maghilom. At bago pa tuluyang makabangon si Sarah, dumating ang isa na naman dagok. Noong 1881, namatay ang kanyang asawa, si William Winchester. Ayon sa mga tala, tinamaan siya ng tuberculosis. 53 taong gulang lamang siya. Sa loob lamang ng 15 taon, nawala kay Sarah ang kanyang nag-iisang anak at ang kanyang asawa. At sa isang iglap, ang babaeng minsan kinaiinggitan ng marami, naiwan na lamang mag-isa. May napakalaking kayamanan pero wala ng pamilyang makakasama upang paghatian iyon. At minsan, iyan ang pinakamabigat na uri ng katahimikan. Ngunit dito na magsisimulang lumihis ang kwento. Dahil ayon sa isang alamat, hindi raw kayang tanggapin ni Sarah ang sunod-sunod na pagkawala. Kaya't nagpunta umano siya sa isang kilalang spiritualist, isang psychic medium, isang taong sinasabing kaya niyang makipag-usap sa mga yumao. Ngunit walang nakakaalam kung totoo nga bang nangyari ang pagkikitang iyon. Walang diary, walang opisyal na sulat, walang dokumentong nagpapatunay. Gayunpaman, ang alamat na ito ang siyang naging pundasyon ng Winchester Mystery House. Ayon sa kwento, sinabi raw ng medium kay Sarah, hindi ka sinusundan ng malas, sinusundan ka ng mga espiritu. Mga espiritong di umano'y namatay na sa pamamagitan ng Winchester rifle at ayon pa sa alamat, iisa lang ang paraan para mailigtas ang kanyang buhay. Lisanin ang East Coast, pumunta sa California at magpatayo ng bahay na hindi kailanman dapat matapos. Dahil sa oras na tumigil ang construction, doon din daw magtatapos ang kanyang buhay. Ngayon, kung totoo man ang kwentong iyon, may isang bagay na hindi maikakaila. Ginawa nga ni Sarah ang eksaktong sinabi ng spiritualist at iyon ang dahilan kung bakit mas lalo pang naging mahirap paghiwalayin ang katotohanan at ang mga alamat. Noong 1884, lumipat si Sarah Winchester sa California. Hindi siya bumili ng isang napakalaking mansyon. Hindi rin siya nagtayo agad ng palasyo. Sa halip, isang simpleng 8 silid na farmhouse lang ang kanyang nabili sa San Jose, California. Kung may nakakita siguro sa bahay noong panahon na yon, wala silang iisiping kakaiba. Isa lamang itong ordinaryong bahay na napapalibutan ng mga taniman. Tahimik, payak, halos walang pinagkaiba sa ibang bahay sa lugar. Pero ang ordinaryong bahay na iyon, ang unti-unting magiging isa sa pinakakilalang bahay sa buong mundo. Dahil halos agad-agad, nag-umpisa ang pagpapagawa. At pagkatapos ng unang renovation, may kasunod pa. At pagkatapos noon, may isa na naman.
hanggang sa tila wala ng katapusan. Hindi lamang dinagdagan ang bahay. Para bang unti-unti itong nilalamon ng sarili nitong mga pader. May bagong kwarto, may bagong hagdan, may bagong pasilyo. At pagkatapos, may panibago na naman. Paulit-ulit. Taon-taon, dekada man ang lumipas. Parang walang blueprint na sinusunod. O baka may blueprint nga, pero iisang tao lamang ang nakakakita. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil habang lumalaki ang bahay, may napansin ang mga trabahador na hanggang ngayon wala pa ring malinaw na paliwanag. May mga kwartong ginagawa na halos hindi naman ginagamit. May mga bintanang nakaharap sa isa pang silid. May mga pinto na kapag binuksan mo, wala palang pupuntahan. At sa bawat renovation, parang mas nagiging kakaiba ang disenyo. Akala ng marami, baka hindi pa kasi natatapos ang bahay. Pero lumipas ang 10 taon. Pagkatapos 20. At pagkatapos 30. At ganoon pa rin. Hindi matapos-tapos. At dito nagsimulang maging mas mahirap ipaliwanag ang lahat. Dahil kung ikaw ay isang napakayamang tao na may kakayahang magpatayo ng kahit anong bahay sa Amerika, bakit ka gagawa ng bahay na parang sinadyang iligaw ang sino mang papasok? May nagsasabing para raw lituhin ang mga ligaw na espiritu. May mga nagsabing bahagi iyon ng kanyang paniniwala. At mayroon din nagsabing baka wala itong kinalaman sa mga paranormal. Baka ang tunay na nawawala ay hindi ang mga multo, kundi ang babaeng unti-unti nang naliligaw sa sarili niyang pagdadalamhati. Ngunit kung iniisip ninyong iyon na ang pinakakaibang bahagi ng bahay, may isa pang bagay na mas mahirap ipaliwanag. Dahil sa loob ng Winchester Mystery House, may mga hagdang hindi ka dadalhin sa susunod na palapag. May mga pintuan na maaaring maging huling pagbubukas mo kung hindi ka mag-iingat. At may mga silid na ayon sa alamat, doon daw nakikipag-usap si Sarah sa mga patay. Kapag tiningnan mo ang Winchester Mystery House mula sa labas, isa lamang itong napakalaking Victorian mansion. Maganda, elegante, halos parang isang bahay na makikita mo sa mga lumang pelikula. Pero sa oras na tumawid ka sa pintuan, parang may ibang mundo kang pinasok. Isang mundong tila walang direksyon. At marahil, iyon mismo ang gusto nitong iparamdam. Hindi dahil gusto kang takutin, kundi dahil gusto nitong maramdaman mo ang pakiramdam ng taong gumawa nito. Isa sa mga pinakasikat na bahagi ng bahay ay tinatawag na Staircase to Nowhere. Sa unang tingin, normal lang itong hagdan. Pero habang umaakyat ka, bigla na lamang kisame ang sasalubong sa'yo. Wala kang mapupuntahan. Hindi ito sirang hagdan. Hindi rin ito aksidente. Sadyang ganoon lang ang disenyo. At iyon ang unang tanong. Bakit? Bakit magpapagawa ang isang tao ng hagdan na wala namang patutunguhan? May mga nagsasabing para raw malito ang masasamang espiritu. Na kapag hinabol siya ng mga multo, hindi raw alam ng mga ito kung saan sila pupunta. Nakakakilabot kung tutuusin na maiisip ng isang tao ang ganito. Pero hanggang ngayon, wala pa ring matibay na ebidensyang nagpapatunay na iyon talaga ang dahilan. May mga historian namang nagsasabing maaaring binago ang bahagi ng bahay matapos ang malakas na lindol noong 1906. May mga silid na isinara. May mga palapag na hindi na itinuloy. At ang dating hagdan, naiwan na lamang na walang pupuntahan. Pero teka, kung iisang hagdan lang sana ang kakaiba, baka maaari pa nating itong tawaging aksidente. Ang problema, hindi lang isa ang ganoong parte ng bahay. May mga pintuan na kapag binuksan mo, wala palang sahig. Isang maling hakbang lang at mahuhulog ka mula sa ikalawang palapag. Isipin mo yun, no? Sa isang bahay, may pintong hindi ka inilalabas, ihuhulog ka nito. At dito nagsimulang kumalat ang isa pang alamat.
na bawat kakaibang disenyo ay sinadya upang lituhin ang mga espiritong di umano'y sumusunod kay Sarah. Kung iisipin, may isa ring mas simpleng paliwanag. Sa loob ng halos 40 taon, may mga bagong kwartong halos hindi tumigil ang renovation. May mga bagong kwartong idinagdag. May mga lumang bahagi na binabaklas. May mga plano na binabago. At kapag ang isang bahay ay paulit-ulit mong binabago, darating ang puntong magmumukha na itong isang palaisipan. Hindi dahil may multo, kundi dahil wala nang iisang blueprint na sinusunod. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil may isang detalye na paulit-ulit na mapapansin kahit saan ka tumingin. Ang numerong 13, 13 bintana, 13 panel, 13 hakbang, 13 kawit, 13 bahagi ng kisame. Halos saan ka tumingin, parang sinusundan ka ng numerong iyon. May mga naniniwalang lucky number iyon para kay Sarah. May iba naman na nagsasabing isa itong spiritual number at mayroon din nagsasabing baka isa lamang itong personal na preference niya na kalaunan ay naging bahagi ng alamat. Dahil kapag ang isang bahay ay nabalot na ng misteryo, kahit ang pinakamaliit na detalye, nagkakaroon ng sariling kwento. At baka iyan ang pinakamakapangyarihang katangian ng folklore. Hindi nito kailangan patunayan ang lahat, kailangan lamang nitong may maniwala. Ngunit kung inaakala ninyong ang mga hagdan at ang number 13 na ang pinakakakaibang bahagi ng bahay, may isang silid na hanggang ngayon siya pa rin ang sentro ng halos lahat ng kwentong tungkol kay Sarah Winchester. Tinatawag nila itong The Seance Room. Ayon sa alamat, dito raw pumapasok si Sarah tuwing hating gabi. Mag-isa. Sarado ang lahat ng pinto. At dito raw niya hinihintay ang mga espiritong magbibigay sa kanya ng susunod na gagawing renovation. Isa pang bagong kwarto, isang bagong pasilyo, isang bagong hagdan, at pagsikat ng araw, ibinibigay raw niya ang mga bagong instructions sa mga karpintero. At marahil, ito rin ang pinakakilalang bahagi ng Winchester legend. Pero kapag sinuri ng mga historian ang mga lumang dokumento, walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na ganoon nga ang nangyari. Walang blueprint na sinasabing galing nga sa mga spirits. Walang sulat si Sarah. Walang isinulat na dokumento mula sa kanyang mga trabahador na nagsasabing nakita nila ang ganitong ritual. Kaya ang tanong ay hindi kung nagsagawa ba siya ng seance. Ang tanong ay bakit napakadaling paniwalaan ng mga tao ang kwentong iyon. At ito ay dahil mas madaling paniwalaan na may kausap siyang mga multo kaysa tanggapin na maaaring isa lamang siyang babaeng hindi na kailanman nakaahon sa matinding pagdadalamhati. Kapag ang isang tao ay nawalan ng anak at pagkatapos ay nawalan pa ng asawa, paano kung ang walang katapusang pagpapagawa ay hindi pala pagtakas sa mga espiritu? Paano kung iyon lamang ang natitirang paraan para hindi niya marinig ang mga iniisip niya at ang nakakabinging katahimikan? At kung ganoon nga nangyari, baka ang Winchester Mystery House ay hindi talaga itinayo para sa mga patay. Baka itinayo ito para sa isang taong pilit na sinusubukang mabuhay sa kabila ng sakit ng pagkawala ng buong pamilya niya. Pero kung ganoon ang paliwanag, bakit matapos mamatay si Sarah, bigla ring tumigil ang halos 40 taon ng walang humpay na construction? At mas nakakagulat, ano ang natuklasan ng mga taong unang pumasok sa bahay pagkatapos ng kanyang kamatayan? Sa puntong ito, baka iisa na lamang ang tanong na umiikot sa isip natin. Naniniwala nga ba talaga si Sarah Winchester sa mga multo? Sa totoo lang, hanggang ngayon wala pa ring makapagbigay ng tiyak na sagot. Walang diary na nagsasabing oo, sinusundan ako ng mga espiritu. Wala ring mga sulat na nagsasabing hindi ako naniniwala sa lahat ng iyan. Napaka-pribadong tao ni Sarah. Halos hindi siya nagbibigay ng mga panayam. Hindi siya mahilig magpaliwanag ng kanyang sarili.
At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit napakadaling punan ng mga tao ang katahimikan na iniwan niya. Kapag walang sagot, kusang gumagawa ng mga kwento ang mga tao. At kung minsan, ang kwentong iyon ang siyang mas tumatagal kaysa sa katotohanan. May mga historians na naniniwalang walang sumpa, walang mga espiritong nagbibigay ng blueprint. Ayon sa kanila, ang bahay ay produkto ng isang napakayamang babaeng mahilig magdisenyo, mahilig magpa-renovate, at marahil ginamit ang construction bilang paraan upang harapin ang kanyang matinding kalungkutan. Kung tutuusin, kapag ikaw ay may halos walang limitasyong kayamanan at wala ng pamilyang uuwian, ano kaya ang gagawin mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay? May mga taong nagta-travel, may mga taong nagtatayo ng negosyo at nagbubuhos ng oras dito, at may mga taong nagtatayo ng bahay na tila kasabay nilang humihinga. Pero may isang pangyayaring kahit ang mga historian ay hindi maikakaila, at dito tila muling bumabalik ang alamat. Noong September 5, 1922, namatay na si Sarah Winchester habang natutulog. 83 years old na siya at kinabukasan isang bagay ang agad na nangyari. Tumigil ang construction. Ang mga martilyo na halos 40 taon nang maririnig sa bahay, bigla na lamang nanahimik. Wala nang bagong kwarto, wala nang bagong hagdan, wala nang bagong pasilyo. Parang kasama ni Sarah, namatay rin ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaki ang bahay. At doon unang naitanong na maraming tao, ano ba talaga ang hinahabol niya? Kung totoo ngang para sa mga espiritu ang bahay, natapos ba ang kanyang misyon? O baka wala naman talagang kailangan tapusin? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, isa-isa ring inalis ang libu-libong personal niyang mga gamit, mga muebles, mga painting, mga alaala. At dahil sa sobrang kakaiba ng disenyo ng bahay, marami ang nagsabing halos wala na itong halaga bilang isang ordinaryong tahanan. Sino nga ba naman ang gugustuhin tumira sa isang bahay na tila isang palaisipan? Ngunit doon na naman gumawa ng panibagong kwento ang kasaysayan. Dahil noong 1923, ang bahay ay inupahan nina John at Mame Brown. Hindi nila ito tiningnan bilang isang isinumpang mansyon. Hindi rin nila ito tinuring na lugar na dapat katakutan. Sa halip, nakita nila ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Isang kwento. At ang kwentong iyon ay maaaring ibahagi sa buong mundo. Hindi nagtagal, binuksan nila ang bahay para sa mga gustong bumisita. At mula noon, milyong-milyong tao na ang naglakad sa parehong mga pasilyo, umakyat sa parehong mga hagdan, at tumingin sa parehong mga pintong hanggang ngayon wala pa ring malinaw na paliwanag. Pero baka ang tunay na misteryo ng Winchester Mystery House ay hindi ang bahay mismo, kundi tayo. Kapansin-pansin, sa tuwing may isang lugar na hindi natin lubos na uunawaan, agad natin itong nilalagyan ng mga alamat, multo man, sumpa man, at minsan, mga espiritong hindi matahimik. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin nating pinag-uusapan ang Winchester Mystery House. Hindi dahil napatunayan nating haunted ito, kundi dahil wala tayong sapat na sagot para tuluyang alisin ang posibilidad. At baka hindi lamang talaga iyon na mahalaga dahil minsan ang mga lugar na tulad nito ay hindi nagsisilbing tahanan ng mga multo. Sila ay nagsisilbing tahanan na puno ng mga tanong. Mga tanong na maaaring hindi na kailanman masasagot. Kung sakaling mapunta kayo sa San Jose, California at makita ninyong Winchester Mystery House, marahil mapapansin ninyo ang mga kakaibang hagdan, ang mga pintong walang patutunguhan, ang mga bintanang tila walang saysay. Pero sana, wag lang iyon ang makita ninyo. Sana, makita rin ninyo ang kwento ng isang babae na maaaring hindi kailanman nakaahon sa kanyang pagdadalamhati. At isang bahay na naging simbolo ng border sa pagitan ng kasaysayan at ng mga alamat. Kung trip mo tong video na ito at gusto pang makarinig ng mga misteryoso at mga kwentong tila nilimot na ng panahon, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Hiwaga at Esoterica at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pa nating paglalakbay. At kung may alam kayong lugar, tao o kwentong gusto ninyong ating tuklasin, iwanan lang ninyo sa comment section. Binabasa ko lahat. Baka iyon na ang susunod nating misteryo. Hanggang sa muli,
Ako si Angel at tandaan ninyo, hindi lahat ng hiwaga ay kailangan may sagot. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay iyong tahimik na naghihintay hanggang sa muli natin itong mapansin. Bye for now!